Alam niyo, hindi ko po maintindihan kung ano po ba ang pinupunto rito ng prosekusyon tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila nung nag-file sila ng kanilang impeachment laban kay VP Sara, marami raw impeachable offense na ginawa si VP Sara, kaya dapat po siyang tanggalin sa pwesto bilang Vice President. Pero kung titingnan po natin itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, wala naman pong inilalatag na matibay na ebidensya or matibay na witness para sabihin ng prosekusyon na guilty nga si VP Sara sa kanyang mga pinaggagawa dahil hindi niya maipaliwanag itong mga maling ginawa ni VP Sara. So dapat may ilabas silang resibo na sinasabing ito mali itong ginawa nito ni VP Sara. Pero ang ginagawa nila rito parang propaganda na si VP Sara ang nag-utos na mag-withdraw ng pera para, alam niyo, gamitin sa korupsyon, ibulsa, para tawaging ill-gotten wealth, para masuportahan yung isa pang kanilang impeachment complaint na ill-gotten wealth. So ito yung nagiging pagtatahi nila ng kanilang propaganda, kaya ipinipilit nila na lahat ng desisyon pagdating sa pag-withdraw ng pera ay lahat po nanggaling kay VP Sara. So ito, panoorin po natin itong nangyari sa impeachment kung saan nga po ipinipilit lang po nila rito na si VP Sara nga po yung nag-utos sa kanyang SDO na si Ma'am Gina Acosta at kay Mr. Ordonio na sinasabi nga na lahat yun utos ni VP Sara para maitawid nila dito sa sinasabi ng ill-gotten wealth. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwede makalambing po ng konti sa inyo. Baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe or yung follow button. At the same time, pa-share and like na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. You will confirm na kasama ka sa pag-encash ng mga checking ito. Tama ba? Yes, I can confirm. In fact, ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta ng i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba? Yes, when she requested me to accompany her. Okay. So you must be familiar with the Land Bank Shaw Boulevard branch. Yes. Tama ba? At ito, Land Bank Shaw Boulevard branch ay matatagpuan sa Beacon Plaza, Shaw Boulevard, kanto ng Ideal Street, Mandaluyong City. Tama ba? Yes, that's correct. Okay. Na ipinapakita ko sa iyo ang isang litrato. Your Honor, may we request the tech booth to flash the photo on the screen. Instructed. Mr. Antonio, you've been to this branch several times, tama ba? The Yes. Land Bank branch. And you will confirm na yung litratong pinapakita sa iyo sa screen, yan ang Land Bank Shaw Boulevard branch. The Land Bank Shaw Boulevard branch, ma'am, is within that building, ma'am. Within that building. And you will confirm na yung sasakyan hindi maaaring pumasok beyond that area kung saan nakikita ang mga kotse. Tama ba? Yes po, there's a parking lot Yes. in And front from of there, the compound. kakailanganin na ninyong maglakad para makapunta sa Land Bank branch mismo. Tama ba? Yes. So anong punto? May mali ba doon na magpapark ka kumbaga hindi makakapasok yung sasakyan malapit doon sa land bank? So anong punto ng abogado rito ng prosekusyon tungkol sa pagtatanong tungkol kung saan po located yung land bank doon sa loob mismo ng building doon sa Mandaluyong? Parang ang hirap lang po i-connect para sabihin may maling ginawa si VP Sara doon sa 125 na confidential funds. Ano na? And just to So, clarify, Mr. Antonio, in all 4 instances of encashment,
sa 4 na encashment ng 4 na cheque, ikaw lamang ang kasama ni Miss Gina Acosta na mag-encash at mag-withdraw ng pondo. Tama ba? Yes, that's correct. And ito rin ay nagmumula sa instruction ng Vice President. Tama ba? Yung pag-accompany ko po kay Miss Gina, it's based on the request of Miss Gina po. Okay. But you will confirm na alam ito ng Vice President. When you say alam na Vice President, yung pagsama ko po. Yes. That I cannot confirm, ma'am, if Miss Gina was able to inform the Vice President. Pero yung withdrawal, that was also upon the instruction. Tama ba? When you say withdrawal, Withdrawal of the checks. Or the encashment itself. I would assume, ma'am, na Alam. Miss Gina has informed the Vice President yung pag-encash niya. But as to if Of course. I'm accompanying Yes. her, I'm not sure, ma'am. Okay. But the withdrawal and the encashment was within the knowledge of the Vice President. Because in fact, Asked and Hello. answered, Your Honor. this is a different question now, Your Honor. Finish your question, counsel. In fact, Mr. Ortonio, you will confirm that lahat ng nangyayari patungkol sa confidential funds, nire-report ito sa Vice Presidente. Tama ba? Again, Vague, Your Honor. It's Objection. not vague, Your Kindly reform and be more specific, counsel. Are you just asking about the fact that Mr. Ortonio accompanied Gina on all 4 occasions? Kung alam ng BC yan? No, Your Honor, I'm referring to all matters pertaining to the confidential funds. Vague, These Your are Honor. reported to the Vice President and reported to and or instructed by the Vice President. Then that would be vague, counsel. Kindly be more specific. Kasi dininay niya na kanina kung he said he doesn't know if the Vice President knew that he would accompany Gina. Kindly be more specific. You can ask the witness. He's intelligent enough. Ask him specific questions, counsel. I will park that for now, Your Honor. I will You go can back move to on that. then. Diba? Ang tinatanong lang pala rito, nitong abogado na to, kung alam ni BP Sara, kung si BP Sara ba'y nag-utos para withdrawin yung 125 million. Malamang sa malamang, oo, alam niya yan. Kasi siya yung nag-request niyan, di ba? Siya nga nag-request sa DBM, sa Office of the doon kay Bongbong Marcos. Natural, alam niya na merong 125 million na kailangang i-encash. At dito, pinupunto ng prosecution kung sinamahan daw ba ni Mr. Ortonio itong si Gina Acosta doon sa pag-encash ng pera. Ano naman problema kung sinamahan? Kumbaga, anong punto mo doon para sabihin na may mali doon sa procedure ng pag-withdraw o pagkuha ng pera doon sa land bank sa may Shaw Boulevard? Meron bang nakasaad sa batas na hindi pwedeng kunin yung 500 million na merong kasama? Meron bang kumbaga, kung may mali naman po doon, bakit ibinigay ng land bank yung 500 million kay Ma'am Gina Acosta at dito kay Mr. Ortonio? So, wala tayong nakikita rito na parang gusto bang palabasin dito ng prosecution na inutos ni BP Sara na kunin yung 500 million, withdrawin yung 500 million para maibigay sa kanya. Kumbaga, makuha ni BP Sara yung 500 million at hindi gamitin sa kanyang operation, sa kanyang confidential operation. So, parang ganun lang gustong palabasin dito ng prosecution. Kaya, hanggang ngayon, wala pa silang napapatunayan na nilustay po yung pera. Dito, ang pinag-uusapan lang nila rito, kung paano naging procedure, paano in-encash yung 500 million. Wala naman po nagsasabi na may mali doon sa pag-withdraw ng 500 million kasi kung yan mali, hindi po i-release yan ng land bank. Since yan po i-release ng land bank, ibig sabihin, goods po yung transaction, wala pong mali. Kasi ibinigay ng land bank yung pera. Diba? Kasi, halimbawa, ikaw mag-withdraw ka ng pera sa bangko, meron kang requirements na hindi na ibigay. Tingin mo ba ibibigay sa'yo ng bangko yung perang
ni-request mo na ma-withdraw? 'Di ba hindi? Dahil nga palagay nila may mali or may kulang sa mga requirements na kailangan na ibigay mo para makuha mo yung pera sa bangko na over the counter or ito withdrawal through ATM. So hindi bibigay sa iyo dahil nga may kulang or palagay nila may mali. Pero dito dahil nga ibinigay ng Land Bank yung pera kahit pa yan ay 500 million, ibig sabihin wala pong mali doon sa kanilang cash withdrawal transaction. So hanggang ngayon, wala pa rin po silang napatunayan dito na may mali nga pong ginawa si VP Sara sa kanyang confidential fund. So sa palagay po ba ninyo, may mali po ba doon sa pag-encash ng 500 million na sabihin na natin si VP Sara ang nag-utos? Paki-comment down below po kung sa tingin po ba ninyo kung ano po inyong palagay, kung may mali po ba doon. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.